Hi everyone! Welcome to my channel. So for today, pag-uusapan natin yung tungkol sa okay, sasabihin ko dahil ang daming ganito yung message sa akin na humihingi sila ng advice dahil sabi nila, yun nga, nagawa sa kanila ng mga asawa nila yung mga bagay na yon, hindi sila makapaniwala. Ngayon, sinusubukan naman ng mga asawa nila na gawin yung part nila, kaya lang sila mismo napakahirap para sa kanila na patawarin yung mga asawa nila. Ito lang sasabihin ko sa inyo. If you have the intention na magkaayos kayo ng asawa mo, then give it to him no matter what. I mean, kung sa'yo naman, sa tingin mo, nakapag-usap naman kayo maayos at nasabi nyo sa isa't isa, yung mga kailangang sabihin nyo sa isa't isa, pinakinggan mo siya sa mga sasabihin niya at ikaw naman ay pinakinggan niya sa mga hinaing mo sa kanya, well then, siguro it's about time to let go of what has happened already. I think, alam nyo, kapag patuloy nating uungkatin yung mga ginawa sa atin ng mga asawa natin, hindi tayo ever makaka-move on. Isa yan sa naging challenge sa akin nun. Kasi nga, oo nga, pinatawad ko siya. Pero nga, ang problema sa akin nun, every now and then, pag may mapanood lang, may mapagkwentuhan, bigla ko nang i-relate sa kanya yung mga problema. And then, lagi kong parang I make it look like na gagawin niya uli yung mga bagay na yon. Kahit na in fairness naman to him, ginagawa niya yung part niya. So alam nyo, napakahalaga yung commitment talaga natin. Lagi ko tong sinishare sa inyo. Pero sa akin kasi, na-notice ko, halos lagi ko itong sinashare pero pare-pareho pa rin ang sinasabi sa akin ng mga nagko-comment or humingi ng advice na ang hirap-hirap. Yes guys, hindi madali ang mag-move on. Hindi rin madali na lunukin mo yung pride mo. It's never gonna be easy, but once you get there, you will realize how much stronger you are as a couple and as a person kung marating mo yung part wherein nakapagpatawad ka na talaga at narating ninyong dalawa yung genuine na healing ninyong pareho na mag-asawa, ganyan. Wala naman talagang perfect. Ikaw mismo, hindi ka perfect. Just because your husband did that to you, it does not mean na perfect ka at siya masama at siya marupok siya at ikaw strong. Hindi ganun yun eh. People do make mistakes. Sabi nga nila, yung kapag ka nagkamali ka at inulit mo uli, hindi na mistake yon, choice na niya yon. Pero yung kung nagkamali siya at sinubukan naman niya na gawa ng paraan para maayos niya yung mga pagkakamali niya, then he made a choice. Ibig sabihin na ayusin yung mga pagkakamaling nagawa niya. Oo nga, pinili niya na magkamali nung panahon na first time siyang magkamali. Pero wag na natin gawing complicated pa. Kasi kung talagang gusto natin silang patawarin at tanggapin sa mga buhay natin uli, we have to give that genuine acceptance. Tanggapin natin na nagawa nila yun, na niloko nila tayo, na parang pinagmukha nila tayong katawa-tawa, ganon. Tanggapin natin yon. Pero hindi ibig sabihin na uulitin nila uli yon. Pwede siguro yung iba uulitin uli nila, ganyan. Pero kung nakikitaan mo naman yung asawa mo ng effort, ng genuine na initiative para ipakita sa'yo na nagbago na siya, pagbigyan mo siya, give him the benefit of the doubt. Hindi masama na hayaan mo siya na patunayan ang sarili niya. Ang mahalaga dito ay natutunan mo that you know better this time. Alam mo na mas kailangan mo na ibigay yung pagmamahal para sa sarili mo. Yes, mahalin mo pa rin yung asawa mo. But then again, at least sa panahon ngayon na alam mo na yung mga nangyari sa inyo ng asawa mo at nagawa niya yung mga bagay na yon, meron ka ng sense of yung, alam niyo, yung magpre-precaution ka na dahil ayaw mo nang dumating ka uli dun sa sitwasyon wherein masasaktan ka uli. Pero hindi ibig sabihin no na mag-create ka ng wall sa inyong mag-asawa. Kasi kung i-create mo yung wall na yan sa inyong mag-asawa na may kondisyon lahat ng mga pagpapatawad mo sa kanya, pag-a-accept mo sa kanya, hindi kayo ever makakapag-move on at makakarating dun sa part wherein katulad ng dati. Lagi kayong babalik at babalik dun sa mga mapait na pangyayari. Oo naman talaga, there's no such thing as makakalimutan na ninyo yung mga bagay na nangyari nun. Wala talagang ganon kasi there are constant reminders. This is a society. Ano na talaga ngayon? Very, ano ba yon?
marami na talaga nangyayaring katulad nito at hindi talaga natin matatakasan yung mga reminders na yan. But ang maganda is yung meron tayong commitment bilang mag-asawa na magtutulungan tayo. So doon tayo huhugot ng lakas at ng parang commitment ng trust natin para sa isa't isa na kakayanin natin dalawang mag-asawa na gawin yung magkaroon tayo ng better na relationship pagkatapos ng mga nangyari. Alam nyo, isa sa mga maghihinder, isa sa na-experience ko to ha, based from my experience, isa sa hindrance para sa akin doon sa pag-move on naming mag-asawa is yung pride ko. Kasi syempre, napakahirap nga namang labanan ng pride, diba? Ang hirap na tanggapin na naloko ka ng asawa mo, diba? After all. Pero mahirap din na magpakumbaba ka kasi hello, hindi naman ako nagkasala. Ganun talaga yung thinking ko dati. Pero you know what? It is a humbling experience to be cheated on. Siguro isipin nyo, napaka-ideal mo naman. Well, yes. Kasi ako naging katulad din ako ng mga tao na very rebellious, yung parang kala mo victim na perfect talaga ako, na hindi ako ever nagkamali sa kahit na anong mga pinagdaanan namin ng asawa ko. Wala akong kahit na anong maling ginawa. Kaya yung pag-cheat niyang yun, sobrang mali. Agrabyado ako, victim ako. Ganon na ganon yung thinking ko dati. Hindi ko inaccept sa sarili ko na ako rin mismo, meron akong imperfection. So, like I said, being cheated on is a very humbling experience wherein you will realize na ikaw mismo nagkakamali ka din. Ano ba naman na pagbigyan mo yung tao at bigyan mo siya ng second chance. Meron nga ako napanood, sabi niya, kung nakikitaan mo naman ng pagsisisi, ganyan, hahayaan mo ba yung I'm sure siguro yung iba, pag napanood nila to, alam nila kung sino yung nagsabi nun. Hahayaan mo ba na yung asawa mo pag nadapa siya, ibang taong magtatayo sa kanya? So, kailangan ba ibang tao na agad ang magtatayo sa asawa mo? Kung naman sa tingin mo ay deserve niya yung second chance na ibibigay mo sa kanya. Bakit hindi? Yun nga yung essence ng marriage ninyo. Marami akong naririnig na sa marriage dapat hindi kasama ang cheating, ganyan, sa pagdadaanan ninyo. Unfortunately, sa amin, kasama yun sa kinailangan naming pagdaanan. But we have to stand strong together as a couple, as a married couple, para patunayan namin sa isa't isa na kahit na ganun ang nangyari, susubukan pa rin namin na itatayo ang isa't isa, susubukan pa rin namin na aayusin ang bawat isa sa amin. So, that's where we can say na hindi kami bilang mag-asawa, hindi kami perpekto. Unfortunately, kinailangan namin pagdaanan ito. Kung siguro yung iba sinabi nila na, ay nako, that's a no-no na. Hindi nyo na dapat ayusin yan. Dahil hindi dapat yan I'm sorry. We are not sorry that we are trying to fix our relationship as a couple, as a married couple. Alam nyo, sabi nga nila, oo, cheating is a choice. Pero, trying to build your relationship as a married couple na kayong mag-asawa, yung pag-rebuild nyo ng relationship ninyo, it is your choice. Choice niya kung uulitin pa niya yung pagloloko niyang yon. Choice nyo ding dalawa kung pipiliin nyong ayusin yon. Ngayon kung ikaw, sinasabi mo na nahihirapan ka dahil nga hindi mo kayang kalimutan yung mga pangyayaring yon. Please, if you intend na mag-reconcile kayo ng asawa mo, sana ang gawin mo ay ibigay mo sa kanya yung pagkakataon na patunayan niya sa'yo at sa sarili niya na kaya niyang magbago. Huwag mong bigyan siya, huwag ikaw ang magpo-pull down sa kanya. Oo, alam ko, ang hirap kasi nga ikaw yung nasaktan dito. Pero just because you were the one who was hurt in this story, it does not mean that you are the one who's going to punish. 'Di ba? Darating ang panahon, may realize mo
that the best solution in this problem is just to give that genuine forgiveness and genuine acceptance. Once you are able to give that one, masasabi mo sa sarili mo na, okay, kaya mo na, with or without your husband. Kung nakatulong tong video na to sa'yo, I would really appreciate it if you like and subscribe to my channel and share mo na rin sa mga tao na sa tingin mo nakaka-relate dito. Always think positive and continue to empower other people.